Kabanata 941. Bagamat hindi natuloy si Theodore, tumanggo si Germaine, na nagpapahiwatig na, tama si Theodore. Magandang balita iyan. Ang kagawaran ng hustisya ay karangalan na magkaroon ng Mr. Ang presensya ni Sanders, halos hindi mapigilan ni Theodore. Ang kanyang pananabik, pagkaupo sa tabi nila, natarante si Jared dahil hindi niya kilala kung sino si Mr. Sanders noon. Gayunpaman, alam ni Jared na ang misteryosong tao ay isang malaking pagbaril. Pagkatapos ng lahat, kahit si Germaine, isang mataas na opisyal, ay hinarap ang taong may kanyang apelyido. Hindi nagtagal sina Jared at Theodore sa tirahan ni Germaine. Para sila, kailangang bumalik sa Department of Justice para maghanda para sa handaan mamaya. General Jackson, sino itong Mr. Sanders na binanggit mo ngayon? Jared, tanong ni Theodore sa kotse. Bagamat nagmamaneho si Theodore, maingat pa rin siyang tumitingin sa paligid. Pabulong kay Jared, Mr. Chance, naalala mo ba ako? Sinabi sa iyo noon na mayroong isang lihim na departamento sa Jadeboro. Oo, naalala ko. Sinabi mo na ito ay isang departamento ng gobyerno na may tungkulin sa paglimita ang kapangyarihan at impluwensya ng martial arts mundo. Tumanggo si Jared at sumagot. Tama ka, si Mr. Sanders ang opisyal na nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Gayunpaman, hindi ako sigurado sa eksaktong posisyon niya. Ang departamento, gayunpaman, kung si Mr. Sanders ay makapagpapatunay para sa iyo. Naniniwala ako sa kabuuan. Ang martial arts world ng Jadeboro ay hindi mangangahas maglagay ng daliri sa iyo. Bahagyang natarante si Jared sa pakikinig kay Theodore. Bagamat nagkaroon ng kapangyarihan si Jared, tumaas ng husto at naging sumisikat na bituin. Sa mga young masters, isa lang siyang nobody kumpara sa kabuuan mundo ng martial arts. Ano ang ginagawa ng Secret Department? Gaano kalakas ang mga opisyal dito? Habang ang isip ni Jared ay napuno ng kuryosidad, alam niyang maaari siyang pumasok, makipag-ugnayan sa mas maimpluwensyang tao lamang kapag siya lumakas. Alam na dadalo si Mr. Sanders sa piging. Masigasig si Theodore. Pinalamutian ang bulwagan sa sandaling bumalik sila sa kagawaran ng hustisya. Nang halos tanghali na, dumating ang ilang bisita sa Department of Justice. Bagamat hindi maluho ang kanilang mga sasakyan. Lahat ng ang mga panauhin ay mga kilalang tao. Kumakatawan sa host ngayon. Tumayo sina Jared at Theodore sa pasukan sa welcome ang mga bisita. Given na ang listahan ng bisita ay nagpa siya ng mga nakatataas. Kahit si Theodore ay hindi alam kung sino ang darating. Hindi nagtagal. Nakita ni Jared ang isang pamilyar na figure. Walang iba kundi si Christoph. Napinutol ni Jared ang braso. Pagkatapos tumalon palabas, pinagbuksan ni Christoph ng pinto ng sasakyan si Ray at Steiner. Samantala, nagulat sina Theodore at Jared nang makita nila ang pamilya Chalves. Jared, paano ka? Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng braso, nanatiling malakas ang kahanga-hangang aura ni Christoph. Nagulat si Jared nang maramdaman niyang naging martial arts si Christoph. Grandmaster. Bagamat kababalik lang ni Christoph mula sa Dragon Island sa loob ng halos isang buwan, matagumpay niyang naiangat ang kanyang katayuan. Mula sa isang top-level senior grandmaster hanggang sa isang grandmaster ng martial arts. Kaya naman, hindi napigilan ni Jared na magbigay ng papuri. Ang galing ni Christoph. Ang pagpatay kay Ichiro ay isang patoto sa iyong lakas. Gayunpaman, maghihiganti ako sa iyo. Putulin mo ang braso ko. Gaano ka man kalakas? Ay, lumapit si Christoph kay Jared at siniko siya. Walang pakialam na tumingin si Jared kay Christoph ng mahinahon. Nag-aalala na may mangyari sa pagitan ni Jared at Christoph. Theodore, mabilis na pumagitna sa kanila at sinabi kay Christoph, Mr. Chalves, mangyaring pumasok kung narito ka para dumalo sa piging. Kung nandito ka para tumingin. Para sa gulo. Natatakot ako na mali ang napili mo. Araw, Theodore.
Nandito kami para dumalo sa handaan. Siyempre, tsaka natatakot ako sa'yo. Wala kang karapatang itaboy kami. Ray, ngumisi. Sige, pumasok ka na. With that, sinenyasan ni Theodore na pumasok sila sa hall. Kinawayan ni Steiner ang kanyang kamay at sinabing, "Tara na." Nang marinig ang tagubilin ni Steiner, tumigil sina Kristoff at Ray sa pang-asar kay Jared at pumasok sa loob. Kagawaran ng hustisya. Tay, hindi po protektahan ng Warriors Alliance si Jared pagkatapos ng piging. Maghayganti ka sa kanya. Para sa akin pagkatapos. Kristoff, bulong kay Steiner. Tumahimik ka. Hindi ngayon ang araw para pag-usapan ito. Sinulyapan ni Steiner si Kristoff ng isang babalang sulyap. Samantala, tumingin si Theodore kay Jared at pinayuhan siya. Mister, pagkakataon. Kahit sino ang gustong maghanap. Problema ngayon. Kailangan mo. Pasensya ka na. Kung hindi, maaari kang mag-iwan ng masamang impresyon kay Mr. Sanders. At mapupunta ang lahat ng aming pagsisikap. Sa kanal, tumango si Jared bilang tugon. Nakuha ko, hindi nagtagal. Mas maraming bisita mula sa mga kilalang pamilya sa mundo ng martial arts ang dumating sa venue. Alam na napakahirap na anyayahan ang mga kilalang tao. Hindi maiwasan ni Theodore na makaramdam ng nabigla. Ginoo, Chance, bati ni na Leviathan at Colin kay Jared nang dumating sila. Curious na tanong ni Jared. Nakakagulat. Sino ang nag-imbite sa iyo? Sumagot si Leviathan. Nandito kami dahil ipinaalam sa amin ng Warriors Alliance ang tungkol sa handaan. Gayunpaman, wala akong ideya. Sino ang nagpadala ng imbitasyon? Nawala ng masabi si Jared. Pagkatapos, bago niya sabihin, pakipasok, matapos makapasok sina Leviathan at Colin sa bulwagan. Nilingan ni Theodore si Jared at sinabing, Mister, pagkakataon, ang piging, ay magiging kawili-wili. Sa palagay ko ang mga mula sa martial arts world ay dumidalo sa piging para purihin si Mr. Sanders. Lalong na-curious si Jared tungkol kay Mr. Sanders sa pakikinig kay Theodore. Habang dumarating ang maraming bisita, sabik na sumulyap si Theodore sa kanyang relo paminsan-minsan. Dahil hindi niya magawa, maghintay upang makita si Mr. Sanders. Nang huminto ang isang limousine sa pasukan. Dali-dali itong pinuntahan ni Theodore para batiin ang panauhin. Gayunpaman, pagkatapos mabuksan ang pinto, napagtanto ni Theodore na ang panauhin ay si Warren, ang direktor ng Alyansa ng mga Mandirigma. Bumaba si Warren mula sa limousine ngunit hindi pinansin ang presensya ni Theodore. Sa halip, magalang siyang nag-imbite, isang matanda na nakasuot ng puting damit sa bumaba ka. Ang matanda ay may isang pares ng maningning na mga mata at nagpapalabas ng isang kahanga-hangang aura. Kahit na siya ay may edad na. Sa pagharap sa matanda, naramdaman ni Jared at Theodore na naging tense ang kapaligiran. President Ziegler, maligayang pagdating. Habang mapagpakumbabang bati ni Theodore sa matanda, maging ang boses nito ay bahagya. Nagbago. Tumango ang matanda bilang tugon at hindi nagtagal ay itinoon niya ang tingin kay Jared. Si Jared Chance ba ito? Ang pumatay kay Ichiro. Tapos tinuro niya si Jared at nagtanong. Oo, siya si Jared. Tumango si Theodore at bumaling kay Jared. Jared, ito si Zion Ziegler, presidente ng Warriors Alliance. President Ziegler, isang karangalan na makilala ka. Tumango si Jared at binati si Zion. Bumulong si Zion sa sagot at pumasok sa Department of Justice kasama si Warren. Nang gustong pumasok ni Zion sa hall, may biglang huminto na sasakyan sa entrance. Sa susunod na sandali, isang lalaki, lumabas at bumati. President Ziegler, nagkataon lang. Ginoo, Daragon, hindi ko inaasahan na late ka rin pala. Napangisi agad si Zion nang makita si Riker. Gayunpaman, isang mahinang nakamamatay na aura ang lumabas mula sa katawan ni Jared nang dumating si Riker sa kanyang paningin. Marahil dahil naramdaman ni Riker ang mamamatay tao na aura ni Jared. Sinadya niyang ngumiti si Jared. First time nilang magkita ng malapitan. Gayunpaman,
Inilipat ni Riker ang kanyang tingin kay Jared makalipas ang ilang segundo. Pagkatapos, pumasok siya sa kagawaran ng hustisya kasama ang si Zion habang kachat siya. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas. Lahat, Ginoo, Chance. Ano bang problema mo? Nararamdaman ni Theodore, na nakatayo sa tabi ni Jared. Ang banayad, kahit na hindi mapag-aalinlanganan. Nakamamatay na aura of Jared at nag-post ng tanong. Wala. Putol ni Jared at umiling. Si Theodore ay hindi nagpatinag kay Jared. Dahil ang lalaki ay nag-aatubili na pag-usapan ito. Makalipas ang ilang oras, wala pa rin si Mr. Sanders kahit dumating na si Jermaine. Sa huli, Theodore at Jared, makapasok lang muna. Ang bulwagan ng kagawaran ng hustisya ay ganap na okupado ng mga kakilakilabot na tao. Ang ilan sa kanila ay nakikipag-usap sa isa't isa, habang ang ilan ay nagpapahinga lang na nakapikit. Sa mga tao, nakakita si Jared ng ilang pamilyar na mukha. Blake Henkel ang grave robber at Kenneth. Mula kay Carol, naroon din ang Thunderstorm Sect. Gayunpaman, hindi alam ni Jared kung sinundan nila ang kanilang mga pamilya. Doon, o naroon sila, sa kanyang imbitasyon. Gayunpaman, ang mga Bailey at ang Cooper ay wala kahit saan. Kung ito ay si Samuel o si Sean. Jared, naisip na siguro, sila ay itinuring na hindi karapat dapat na dumalo. Makalipas ang halos kalahating oras, tumahimik ang mataong bulwagan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang pumasok. Kasunod ang 4 na lalaki. Mga uniforme. Nagpakita ng nakakatakot na aura ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at walang nang ahas na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa halip, bumaril ang lahat, mula sa kanilang mga upuan nang mapansin ang lalaki. Samantala, nanlaki ang mata ni Jared sa gulat nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi dahil hindi nakilala ni Jared ang lalaki. Sa halip, kilala ni Jared ang 4 na lalaking naka-uniforme sa likod ng lalaki. Nakilala niya ang 4 na lalaki sa unang pagkikita nila ni Rayleigh sa Jared. Matapos siyang iligtas ni Rayleigh, ang 4 na lalaki ang gumawa ng kanilang hitsura, at si Kapitan Zenos ay isa sa kanila. Matapos masaksihan ang husay ng 4 na lalaki, iginalang niya ang mga ito. Kaya naman, nagulat siya sa katotohanang ang 4 na lalaki ang halos ang mga bodyguard lang ng medyo may edad na lalaki. Ginoo, Sanders, lahat ay nagsalita sa kanya. Haha, sorry kung natagalan. May dapat akong asikasuhin. Ikinaway ni Mr. Sanders ang kanyang mga kamay at tumawa. Senyales na ang iba ay maupo na. Ginoo, Chance. Siya si Mr. Sanders na kausap ko. Siya ang kumakatawan sa secret department na iyon. Bulong ni Theodore kay Jared. Tumango si Jared. Hindi niya kailangan ng pagpapakilala mula kay Theodore dahil natural na nag-uutos ang lalaki ng paggalang. Mula sa karamihan, ang 4 na lalaki sa likod ni Mr. Sanders ay matitinding kalaban na ng marami sa bulwagan. Nagsimula na ang seremonya ng pagdiriwang. Inilabas ni G. Sanders ang kanyang binalangkas na talumpati at sinimulan itong bigkasin. Kahit walang tao, ay tunay na interesado. Ang lahat ay tumahimik pa rin at nakinig. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, sumulyap si Mr. Sanders kay Jared at bahagyang ngumiti. May Jared kami. Pagkakataong magpasalamat sa ating kagilahilalas na tagumpay sa pandaigdigang kompetisyon sa pagkakataong ito. Lalo na ang pagpatay sa mga bastos. Ichiro Watanabe, ang Marshal. Ang mundo ng sining ay dapat matutong maging mas malaking tao at unahin ang mga pambansang usapin. Katulad ni Jared. Aniya, alam ko na ang mga natatag na martial arts na pamilya tulad ninyong lahat dito ay hindi gusto ang ideya ng paghihigpit. Matapos maging bahagi ng pamahalaan, hindi ko rin kayo pipilitin. Dahil lahat ng tao ay may karapatan sa kanilang sariling mga hangarin sa buhay. Gayunpaman, nais ko na ang mundo ng martial arts ay titigil sa pagpatay sa pakikipaglaban para sa mga mapagkukunan. Balita ko maraming na-establish.
Ang mga pamilya ay nangangaso. Jared dahil sa isang solong vial ng Draconic Essence. Hindi ba kayo nakakakuha ng sapat na mapagkukunan mula sa pagsubok? Na inorganisa namin ang bawat taon para sa martial arts world. Dahil si Jared ay sumali sa Department of Justice. Isa na siya sa ang mga opisyal. Naniniwala ako doon. Lahat ng naruroon dito ay dapat na alam ang mga epekto na dulot ng pagpatay kay Jared. Ang mga pahayag ni Mr. Sanders ay nagpadala ng mga bulungan at bulungan sa mga tao. Nagdilim ang mukha ni Riker. Hindi niya inaasahan na makakasali si Jared sa Department of Justice. Higit na hindi nakakakuha ng pansin ni Mr. Sanders para suportahan siya. Nagulat din ang pamilya Chalvez. Noong nag-iisip si Kristoff na maghaiganti kay Jared. Si Mr. Bumigay si Sanders. Isang babala sa kanilang lahat. Paano kaya ng pamilya Chalvez na magalit kay Jared noon? Ginoo, Sanders, ang ibig mo bang sabihin ay maaaring makipagtalo si Jared sa iba ayon sa gusto niya? Ngunit hindi natin siya maaaring patayin. Kristoff, na nawalan ng isang braso, tumayo at nagtanong. Nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya habang ginagawa niya ang kanyang sinabi. Na nagtataka sa kanyang mga tingin. Direksyon. Sino itong binata? How dare he question Mr. Sanders? Sa tingin ko, galing siya sa pamilya Chalvez. I bet matatapos na ang pamilya Chalvez. Anong walang karanasan na tanga? Nagdaldala ng lahat sa kanilang mga sarili. Nagulat si Steiner na siya ay bumuhos sa malamig na pawis. Tanga ka, umupo ka na. Sinampal ni Steiner si Kristoff sa kanyang mukha at nagmamadaling lumingon kay Mr. Sanders at sinabing, humihingi ako ng paumanhin. Para sa kanyang kawalang galang. Mr. Sanders, mangyaring huwag magalit. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Mr. Chalvez, patapusin mo na ang anak mo. Nakikita kong martial arts na siya. Grandmaster sa gayong kabataan. Edad, napakagandang talento. Si Mr. Sanders ay hindi nagalit sa halip ay ngumiti. Nang may sasabihin pa sana si Steiner. Sumabad si Jared at sinabing, Mr. Sanders, pinutol ni Jared. Isang braso ko, hindi ko kaya. Pakawalan mo siya. Paano mo papaluan ang mundo ng martial arts kung ganoon ang gusto mo sa kanya? B** Street * Road. Sigaw ni Steiner habang nanginginig sa galit. Muli niyang sinampal si Kristoff sa kanyang mukha. Tumigil ka. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Mr. Sanders, kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Bahagyang sumandal ang katawan ni Steiner. Bilang siya ay pinabalik sa kanyang upuan. Si Steiner ay isang level 7 martial arts grandmaster. At ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang masira. Mga bundok at mga bato. Bilang, pati na rin malayang gumagalaw sa hangin. Gayunpaman, pinabalik siya sa kanyang upuan na parang isang hindi gaanong mahalagang langaw na may lamang A. Lightwave ng Mr. Sanders. Kamay. Napalunok si Jared sa nakita. Tila ang paglilinang ay tunay na panghabang buhay na kasanayan kung tutuusin. Kailangan kong maging malakas ang sarili ko para kumita ng paggalang sa iba. Hindi kailanman hinangad ni Jared ang kapangyarihan at lakas ng higit sa ginawa niya sa sandaling iyon. Kukunin mo ba ako ng walang kabuluhan kung gusto mong ilabas siya sa harapan ko? Sabi ni Mr. Sanders, walang kibo. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Steiner. Ang tensyon ay umabot sa hangin ng bulwagan. Siyempre hindi, Mr. Sanders. Sabi ni Steiner habang pinupunasan ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Huwag kang mag-alala, binata. Just continue to voice out your concerns. Nakangiting sabi ni Mr. Sanders. Kristoff, hindi ako nasisiyahan sa anumang bagay. Napailing si Kristoff sa panghihinayang. Alam niyang padalos-dalos itong kumilos ng tumayo at tanungin si Mr. Sanders. Matapos kumalma si Kristoff. Down. Isang baldado pakiramdam ng takot na sa kanya. Dahil wala ka ng ibang masabi. Magsisimula na akong magpaliwanag sa sarili ko. Never akong naglalaro ng favoritism.
Sana lang, mundo ng martial arts, ay susunod sa mga alituntunin at makikinabang sa benign kompetisyon at pag-unlad. Ang ayaw kong makita, ay mga paksayon na nakikipaglaban sa kamatayan sa ilang mapagkukunan. Kung mayroon kang mga hindi pagkakaunawaan, mangyaring dumaan sa tamang mga channel upang ipakalat ang iyong mga concepts. Bakit? Sa tingin mo ba na itatag na ang Warriors Alliance? Sabi ni Mr. Sanders at lumingon kay Zion. President Ziegler, bakit ayaw mo? Maliwanagan kami sa pangunahing misyon ng pagtatatag ng Warriors Alliance. Mabilis na tumayo si Zion sa kanyang upuan at nagpaliwanag. Mr. Sanders, ang aming pangunahing misyon ay upang mapanatili ang kaayusan ng mundo ng martial arts, at magpataw ng mga parusa para sa demonic cultivation at heresy. Malaki. Sa palagay mo kaya ng Warriors Alliance ang problemang binanggit ng binata? Tanong ni Mr. Sanders. Oo, sisiguraduhin kong haharapin ko ito sa angkop na paraan. Maaayos natin ang usapin sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng tunggalian. Ang mga resulta ng tunggalian. Dapat igalang at anumang mga aksyon na gagawin upang ayusin ang mga personal na sama ng loob pagkatapos noon ay ipagbabawal. Zion. Idinagdag. Oo. Kailangan nating sumunod sa mga alituntunin upang maiwasan ang higit pang mga salungatan sa hinaharap. Huwag mo munang isipin na hindi ko napapansin kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong mga ulo. Minsan, isipin mo na lang na nakakapagod na harapin ang mga bagay na ito. Sabi ni Mr. Sanders habang siya, inis ka ng lahat ng naroroon sa bulwagan. Ang bawat isa na nakapwesto ay isang kakila-kilabot na presensya. At gayon pa man lahat sila ay nag-iingat ng kanilang mga ulo. Mababa at walang lakas ng loob na bumigkas isang salita. Tama ka, Mr. Sanders. Ibibigay ko ang higit na diin sa pagpapanatili ng kaayusan ng martial arts. Mundo, tumango si Zion. Paulit-ulit. Nako, may isa pa. Nais kong ipaalam sa lahat na ang pagsubok sa taong ito ay ipagpaliban sa pagtingin ng kakulangan ng isang angkop na lugar at mga sinaunang guho. Umaasa ako na kayong lahat ay manatiling nakatutok sa susunod posibleng venue para sa trial. Walang imik na sabi ni Mr. Sanders. Kumalat ang mga bulungan at bulong sa karamihan ng marinig ng lahat na ipagpapaliban ang pagsubok. Agad na sinulyapan ni Leviathan si Jared at binigyan ito ng tingin. Nais niyang iulat ni Jared ang kanyang natuklasan tungkol sa mga sinaunang libingan. Ito ay magiging mahusay kung ang lokasyon ay angkop para sa pagsubok. Doon, mas malaki sana ang impresyon ni Jared kay Mr. Sanders. Ginoo, Sanders, may alam akong lugar. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung angkop ito para sa pagsubok. Naunawaan ni Jared ang tingin na ibinibigay sa kanya ni Leviathan at tumayo siya mula sa kanyang upuan. Napatigil ang lahat sa pagsasalita nang ibinaling nila ang atensyon kay Jared. Ginoo, Chance, not every place is suitable to hold the trial. Paalala ni Theodore kay Jared sa mahinang boses. Natatakot siya na baka magmungkahi si Jared ng katamtamang lugar ng pagtatanim at maging katatawanan. Iba pa, Jared Chance, tama ba? Maaari mo bang sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa lugar na ito? Tanong ni Mr. Sanders. Malinaw naman. Interesado sa sinabi ni Jared. Kailangang sabihin. Ginoo, Sanders. Ang lugar ay nasa labas mismo ng Jadeboro. Sagot ni Jared. Nagkagulo ang lahat pagkatapos makinig sa kanya. Jared, mayroon ka bang ideya kung anong uri ng lugar ang angkop para sa pagtatanim? How dare you utter? Kalokohan dito. Ang dami. Malalaking pamilya ang nasa paligid ng Jadeboro. Sa tingin mo ba hindi nila malalaman tungkol sa mga lugar noon? Angkop na humawak ng pagsubok. Nanggigil si Steiner. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Posible pa rin na nakakita ka ng ilang mga sinaunang guho o mga libingan. Ngunit imposible iyon. Jadeboro. Tumingin na kami kung saan-saan dito. Siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang sombrero. Kaya kung maglibot sa Jadeboro kahit nakapikit. Paano?
Maaaring hindi ko alam. Ganoong lugar sa Jadeboro. Binata. Huwag kang magmayabang dahil lang sa napatay mo si Ichiro Watanabe at nakuha mo ang paghanga ni Mr. Sanders. How dare? Kalokohan mo dito. Nagbubulungan ang lahat habang hinuhusgahan si Jared. Wala talagang naniwala sa sinabi niya. Jared, alam mo bang hindi ito lugar para sa biro? Sa tingin ko wala ka pa ring ideya kung ano ang pagsubok. Pakiusap. Umupo ka na. Maging si Mr. Sanders ay hindi rin naniniwala kay Jared. Ito ay hindi posible na makahanap ng isang lugar na angkop upang i-hold ang pagsubok sa perimeters ng Jadeboro bilang. Sila ay scored ang lugar sa paghahanap ng naturang lugar. Gayunpaman, isang tao lang ang naguguluhan na tumingin kay Jared Blake Henkel. Para bang alam niya ang lugar. Yung kausap ni Jared. Tungkol sa Ginoo Sanders. Kahit na hindi ko alam ang lugar na angkop para idaos ang pagsubok. Ang lugar kung nasaan ako. Nagmumungkahi ay isang maharlikang libingan. Kung ito ay hindi sinalanta ng mga magnanakaw ng libingan. Sigurado ako na maraming bagay doon. Hindi umupo si Jared at ipinagpatuloy ang kanyang kaso. Isang maharlikang libingan. Delusional ka ba? Paano posible na mayroon pa ring hindi natuklasang mga royal tombs? Jadeboro. Christoph. Sinaway ni Jared. Gayon din ng iba. Akala nila isa siyang tunay na mayabang na tao na wala pang alam. Gayunpaman, ang mukha ni Mr. Sanders ay nagdilim habang ang mga sinabi ni Jared ay nagpapasama sa kanya. Hindi na mabilang na beses nilang nilaibat ang buong Jadeboro. Ang mga maharlikang libingan na natuklasan ay karamihan sa kanila, mga natuklasan. Ang katotohanan na natuklasan ni Jared ang isa pang site sa Jadeboro ay nangangahulugan na ang iba ay maglabas ng basura, Ginoo, pagkakataon, mangyaring huwag maging katawa-tawa. Wala nang maharlikang libingan sa Jadeboro. Nagmamadaling binigyan ni Theodore ng tingin si Jared para hudyat na tumigil na sa pagsasalita ang huli. Gayunpaman, nagpanggap si Jared na parang walang nakita at nagpatuloy sa pagsasabi kay Mr. Sanders, itong royal. Ang libingan ay nasa tabi mismo. Ang kasalukuyang lugar, sa ilalim ng maliit na burol. Kung hindi ako nagkakamali, ang maliit na burol talaga ang Buntan. Lupa ng hindi natuklasan. Lugar ng libingan ng hari. Ang kanyang mga pahayag ay nagpagulo sa mga tao. Ang kasalukuyang lugar ng libingan ng hari ay halos naging isang tourist site at napuno sa ang daming bisita. Paano naging posible para sa di umano'y royal tomb site na hindi napapansin? Pinapantayan ni Mr. Sanders si Jared. Chance, ikaw ba talaga? Alam mo ba ang mga epekto nito? Hihintayin kita kung wala. Doon. Ginoo. Sanders. I am willing to bear the responsibility for my words. Mahinahong sabi ni Jared. Sa paningin ng kanyang kumpiyansa na paraan. Si Mr. Sanders ay nagsimulang maniwala sa kanya. At ang iba ay nasway din. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang magiging hanggal na magsinungaling tungkol sa ganoong bagay kay Mr. Sanders sa ganoong okasyon. Bukod dito, si Jared ay hindi isang tanga. Ginoo. Sanders. Talagang mayroong isang libingan sa ilalim ng maliit na burol. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ito ay isang maharlika. Lugar ng libingan. Natuklasan ko ito habang bumalik, nang gusto kong malaman ang higit pa. Nabangga ko ang binatang ito. Ginulo niya ako, pagsisiyasat noong ginagamit ko ang 7-star formation. Kung hindi, I would have report my findings much earlier. Sabi ni Blake habang siya ay bumangon. Mula sa kanyang upuan, si Blake ang unang nakatuklas sa lugar ng libingan. At binalak niyang palihim na kakaltin ang lugar. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mauntog siya. Kay Jared doon. Ngayon, gagamitin ni Jared ang pagtuklas bilang pabor kay Mr. Sanders. Nakaramdam ng galit si Blake na kinuha ni Jared ang kanyang kredito sa bagay na iyon. Kaya naman, tumayo siya sa kinauupuan niya at sinubukan. Para i-claim ang credit para sa kanyang sarili. Nagsimulang maniwala ang lahat sa mga sinasabi ni Jared noon.
Pagkatapos ng lahat, ginalugad ng pamilya Henkel ang mga libingan at libingan para mabuhay. At walang ibang pamilya ang makahihigit sa kanila sa usapin. Ngayong na-verify na ni Blake ang lokasyon ng site, ito ay halos garantisadong na totoo ang mga sinasabi ni Jared. Sinulyapan ni Mr. Sanders si Blake at hindi naniniwala sa kanyang sinasabi na iuulat niya ang kanyang mga natuklasan. Siya, alam ng katotohanan na ang mga ito, ang mga dakilang pamilya ay hindi hayagang magbahagi ng mga mapagkukunang nahanap nila. Gayunpaman, sinabi ni G. Sanders, wala, sige, magpapadala ako ng mag-iimbestiga. Kung mayroong tunay na lugar ng libingan ng hari, nakagawa ka ng isang mahusay kontribusyon. Jared, Mr. Sabi ni Sanders bago siya humakbang palabas. Nang makitang umalis na si Mr. Sanders, tumayo ang lahat para paalisan siya. Dinala ni Theodore si Jared para makita siya palabas. Jared, kailangan mong maging maingat kapag nasa tuktok ka ng tagumpay. Ang proteksyon ng iba ay gagawin. Panandalian lang. Ikaw lang ang tunay na makakapagprotekta sa iyong sarili. Ang sabi ni Mr. Sanders habang tinatapik ang mga balikat ni Jared. Bago pumasok sa kanya, sasakyan, naunawaan ni Jared ang mensahe ni Mr. Sanders at bahagyang tumango. Alam niyang kailangan niyang maging mas malakas para mabuhay sa malupit na lipunan. Depende sa proteksyon ng iba, ay hindi isang napapanatiling plano. Ang iba ay isa-isang umalis sa bulwagan pagkatapos umalis ni Mr. Sanders. Kung hindi para kay Mr. Sanders, ang gusto ng kagawaran ng hustisya. Hindi pa nakapag-imbite ng ganoong kagalang-galang na pulutong. Jared, huwag mong isipin na patatawarin kita dahil lang sa nakahanap ka ng malakas na backup. Hinding-hindi kita papayagan. Off the hook para putulin aking braso. Just you wait and see. Christoph gritted through his teeth. Whatever. Walang pakialam na sabi ni Jared. Kumulo sa galit si Christoph sa kanyang tugon. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hampasin si Jared sa ganoong lugar. Lalo na, pagkatapos ni Mr. Sanders, babala. Chris, alis na tayo. Tumawag si Steiner pagkatapos umalis ang kanyang anak. Natatakot siya na baka hindi mapigilan ni Christoph ang sarili. At sinaktan si Jared. Tay, papakawalan ba natin si Jared ng ganoon na lang? Galit na tanong ni Christoph pagkaalis niya. Kasama ang kanyang ama. Sampal. Sinampal siya ni Steiner sa mukha pagkaraang tanungin siya ni Christoph. *stirred. Alam mo ba, halos ipadala mo kaming lahat sa mamatay sa likod. How dare you question Mr. Sanders? Hindi mo ba nakita na si Zion Ziegler ay hindi nang ahas? Bamantong hininga sa harap ng Mr. Sanders na iyon. Tinakpan ni Christoph ang kanyang mukha at sinabing may galit na tono. Kaya nawalan ako ng braso nang walang kabuluhan. Huwag kang mag-alala, dahil hindi natin kayang patayin ng hayagan si Jared. Gagawin natin ito ng palihim. Ang mga mata ni Steiner ay kumikislap na may intensyong pumatay. Samantala, kalalabas lang ni Zion at Riker sa Department of Justice. Natigilan sila saglit ng kalahati. Nakita nila si Jared. Ito ay, halatang may gusto silang sabihin sa lalaki. Pero wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Right then, galit na sinigawan ni Blake si Jared. *road ka. Ninakaw mo ang kulog ko. Mas mabuting bigyan mo ako. Isang paliwanag ngayon. Siya ang unang nakahanap ng sinaunang libingan. Gayunpaman, naunahan siya ng huli at ibinalita sa iba. Una, kaya naman, normal lang na magalit siya ng ganito. Be more specific, Blake, sabi ni Zion nang makita niyang lumakad na ang galit na lalaki. Kahit na halos nagsalita na si Blake tungkol sa nangyari sa celebration party. Ganoon nga, maliwanag na hindi ginawa ni Mr. Sanders maniwala sa kanyang mga salita. Kung hindi, ang huli ay hindi kailanman ibibigay ang lahat ng kredito kay Jared. President Ziegler, ako ang nakahanap ng sinaunang libingan. Ini-inspection ko ang puntod ng iyon. Hinanap ako ni *road. Blake,
Nagsimulang ulitin ang timeline ng insidente ng detalyado. Then, he continued furiously. Pero nauna siya sa akin at sinabi sa lahat. Tungkol sa puntod muna, hindi ba ibig sabihin ninakaw niya ang credit na dapat ibigay sa akin? Sana, kaya mong tumayo para sa akin. Pangulong Ziegler, sa pagtingin kay Jared, sinabi ni Zion, nagsasabi ba siya ng totoo? Jared, kung siya nga, sa palagay ko ay dapat tayong magkaroon ng pakikipag-usap kay Mr. Sanders tungkol sa isyong ito. Oo, sabi ng una at walang pag-aalinlangan na tumango. Gayunpaman, hindi talaga siya nag-inspection. Ang puntod, ako ang isa, sinong gumawa nito? Kung talagang in-inspection niya, bakit hindi niya agad sinumbong sa iyo pagkaalis ko? Pwede ba? Ay dahil ang Henkel, gusto ng pamilya na itago ang libingan para sa kanilang sarili. Ang daming kalokohan. Ako, isa, walang ideya si Blake kung paano ipapaliwanag ang sarili. Kung tutuusin, ilang araw na rin ang lumipas mula noong insidenteng ito. Nangyari, alam din niya ang lahat. Well, bakit hindi siya nag-report agad sa Warriors Alliance? Walang paraan para makumpirma mo na isa itong sinaunang libingan. Pagkatapos kong umalis, dapat umalis ka na at sinuri mo ito sa iyong sarili. Gayunpaman, hindi mo pa rin matukoy kung ito ay isang sinaunang libingan. Iyon ay dahil gumamit ako ng arcane array para itago ito. Walang paraan sa iyo. Maaaring mahanap ito. Agad na tumambad sa kanya si Jared nang makita kung gaano siya nabalisa. Naiwang tulala si Blake. In the end, he said through gritted teeth. Maghintay ka lang. Ikaw, Bast Asterisk Road. Tuturuan kita Magandang araw sooner or later. With that, umalis siya na puno ng galit. Tungkol sa Zion, tinitingnan niya si Jared nang may alam na tingin at sinabing, masyado kang na-reveal ng iyong sarili, at iyon ay hindi isang magandang bagay. Kahit na may mga taong nagpoprotekta sa iyo mula sa likod. Hindi, ginagarantiyahan ang iyong kaligtasan. Mas mabuting mag-ingat ka. Umalis siya pagkatapos niyang magsalita. At nanatiling tahimik si Riker sa kabuuan. Walang sinasabi kay Jared. Lahat, ang ginawa niya ay tumingin sa huli na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naging mapayapa muli ang lahat nang tuluyang umalis ang lahat. Ginoo, malamang, kahit nagsalita na si Mr. Sanders, mas mabuti pa rin kung mag-iingat ka. Napag-isip-isip ko na yan. Marami ka nang nasaktan. Mga tao, sabi ni Theodore. Walang magawang nakatingin kay Jared. Mahaba ang daan patungo sa paglilinang. At palaging may mga hadlang sa paglalakbay. Kung napunta ang lahat, suwabe, natatakot ako na mayroon. No way we can bro. Nakangiting sabi ng huli. Hindi maintindihan ni Theodore kung bakit ginawa iyon ni Jared. Iniisip niya na ginagawa lang niya ito para magawa niya. Makakuha ng mas maraming mapagkukunan. Walang paraan na maiiwasan niya ang alinman sa mga ito kung gusto niyang lumakas. Hindi na nakapagtanim ng mahabang panahon si Jared dahil naghihirap pa rin ang kanyang ina. Kahit siya, hindi pa niya nakilala. Siya, alam niyang mahal siya nito. Bilang kanyang anak, responsibilidad niyang iligtas ang kanyang ina. Nang makita ni Theodore kung paano kumilos ang lalaki, napagtanto ni Theodore na malaki na ang pinagbago niya. Mababa ang tingin niya noon. Ang binata, ngunit siya, hindi man lang namalaya na nagsimula na siyang tumangala. Samantala, pabalik na si Riker sa tirahan ng Deragon na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ginoo, Deragon, nagsalita na si Mr. Sanders. Ano ang dapat nating gawin? Bulong ni Godric. Gagawin natin ang dapat gawin. Ang sinabi lang ni Mr. Sanders ay huwag patayin si Jared. Ngunit hindi niya sinabi na tayo. Hindi siya mahuli. Ano ako? Ang gusto ay hindi ang kanyang buhay. Gusto ko lang ng identity niya. Naiintindihan mo ba? Sabi ng dating. Naiintindihan. Sabi ni Godric sabay tango. Walang kwenta ang pagpatay kay Jared. Ang kailangan lang gawin ni Riker ay hulihin siya at kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos, magagamit niya si Jared para
Pananakot sa kapatid niyang si Beatrice. Ang prioridad niya ngayon ay alamin ang sikretong pilit niyang hinahanap. Out para sa higit sa 20 taon. Magsama ka ng ilang lalaki at magtungo sa lugar na binanggit ni Jared para tingnan ang paligid. Magdala ng ilan bagay sa iyo at ibigay sila kay Pangulong Ziegler kung sigurado ka na doon gaganapin ang paglilitis. Kung ito ay isang Imperial Mausoleum, tapos dapat may medyo maraming kayamanan dyan. Malamig niyang sabi. Naiintindihan. Huwag kang mag-alala, Mr. Daragon. Sabi ni Godric. Dadalo siya sa trial sa pagkakataong ito. Lahat ng ginagawa ngayon ay para sa kanyang kapakanan. Kaya, walang paraan siya. Hindi ito seryoso. Hindi nagtagal si Jared sa Jadeboro pagkatapos ng celebratory party. Sa halip, bumalik siya sa Horrington. Kasama si Rayleigh at ang iba pa. Bago makarating sa lungsod, huminto ang lalaki sa Medicine Godsect para gumawa ng jet melding cream. Pagkatapos ay umalis siya sa ospital nang matapos niyang gawin ang cream. Tommy at mga kampa ni Phoenix. Natuwa sila nang sila. Nakita niyang dumating na siya. Nang makapasok siya sa ward, nakita ni Jared ang mag-asawa na nakahiga sa kanilang mga kama. Kahit na hindi pa rin sila makagalaw. Nagkaroon sila sa wakas. Nagkamalay at nakapag-usap ng normal. Hindi lang sila nakagalaw, tungkol sa dahil ang mga buto sa kanilang mga katawan ay nabasag lahat. May nakasabit pang sigarilyo sa labi ni Tommy. Isang subordinate ang nanatili sa tabi niya at tinulungan siya. Pumitik ang abo mula sa kanya. Sigarilyo paminsan-minsan. Ang lalaki ay mukhang napaka-relax sa kabila ng kanyang kalagayan. Tommy, baldado ka na dahil nadurage na ang lahat ng buto sa katawan mo. Pero nasa loob ka pa rin. Mood manigarilyo. Jared, tanong ng nakangisi. Maaari mong buhayin ang mga patay. Mr. Chance, hanggat humihinga pa ako, hindi ako natatakot. Ang nakarete, bastos na sagot ng lalaki. Ngumisi. Ang tanging nagawa na lang ng una ay bigyan siya ng tipid ng ngiti bago inilabas ang batsa ng jet melding cream. Mukhang sigurado ka na kaya ko. Iligtas kayong dalawa. Tingnan natin kung kaya mo pang ngumiti kung wala akong paraan para iligtas ka. Nang matapos siyang magsalita, ipinasa niya ang cream sa katabi niya. Hatiin ito sa dalawa, mga bahagi. Mag-iwan ng isang bahagi para sa makakain nila, at isa pang bahagi para ilapat nila. Tandaan na gawin ito isang beses araw-araw. Sige, Mr. Chance. Magalang na sabi ng nasasakupan habang kinukuha ang cream. Ano yun, Mr. Chance? Bakit ito mukhang itim at madulas? Hindi naman masama sa balat natin, di ba? Phoenix, nag-aalalang tanong. Hindi inaasahan ni Jared na mag-aalala ang babae sa kanyang balat kapag siya ay nasa ganoong kondisyon. Siya, hindi napigilan ang sarili. Tumatawa. Walang paraan upang hulaan kung ano ang iniisip niya. Ito ay jet melding cream. Makakatulong ito upang mapalago at pagalingin ang iyong mga buto. Bukod, maaari pa itong mapahusay. Kagandahan. Ginagawa ang iyong balat bilang makinis na parang bagong panganak na sanggol. Nang marinig iyon ng babae ay hindi maiwasang matuwa. Mag-iwan ka pa ng jet melding cream na iyon para sa akin. Maaari ka lamang mag-iwan ng isang bahagi. Para kumain si Tommy. Hindi na niya kailangang mag-apply. Tingnan ang kanyang tuyo at patumpik-tampak na balat. Ito ay magiging useless sa kanya, she said ang subordinate na may hawak na batsa ng cream. Sa sandaling iyon, inilibot ni Tommy ang kanyang mga mata. At nagsimulang mag-away ang dalawa sa isa't isa. Isang pagbibitiw ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Jared dahil doon. Sa wakas ay umalis siya pagkatapos ng ilang oras na manatili. Gamit ang jet melding cream. Tommy at ang Phoenix ay mangangailangan lamang ng isang linggo at maaari na silang magsimulang gumalaw muli. Sa Dragon Bay, nang makatanggap ng balita na babalik sina Josephine at Lisbeth, lahat ay nagmamadaling pumunta sina William at Walter. Bumalik ka. Matagal-tagal na rin mula noong huling nakita ni William ang kanyang anak. Nang makitang nakabalik na siya sa wakas, naiyak, damaloy sa kanyang mukha, habang hinihila siya nito sa isang mahigpit na yakap.
Napansin ni Josephine na tila tumanda na ang kanyang ama. At sinisi niya ang kanyang sarili. Sa bagay, napabayaan niya. Sarili niyang ama noong abala siya sa pagsunod kay Jared. Pasensya na po, tatay. I'm so sorry for making you suffer alone, sabi niya. Humihingi ng tawad. Nakakatuwang babae. Alam ko na gumawa ka ng magagandang bagay kasama si Jared. Kahit ako masasabi ko na ang pagbabago mo ngayon. Nakuha ko ng tingin. Ikaw, napakasaya ni William para sa kanyang anak. Kahit sino ay matutuwa na makita ang kanilang mga anak na nakakamit ng magagandang bagay. Sabay hawak ng mahigpit ni Walter sa kamay ni Lisbeth. Ang kanyang paboritong apo ay mayroon din. Marami ang nagbago. At siya nga, gamaan ang loob na makita siyang ganyan. Labis na naantig si Jared sa eksenang nasa harapan niya. Hindi niya alam kung tama ba ito o mali sa kanya. Sa pagkakaroon ni Josephine at iniwan ni Lisbeth ang kanilang mga pamilya para maglibot kasama niya. At iniisip niya kung naging masyadong makasarili siya. Sa kabutihang palad. Lahat sila ay natipon na ngayon at nagkakaroon ng isang pambihirang sandali ng kaligayahan. Ipinakilala rin niya si Rayleigh kina William at Walter. Laking pasasalamat nilang dalawa nang sabihin niya iyon sa kanila. Kinuha ng lalaki. Sobrang pag-aalaga ng dalawang babae. Sa gabi, sinadya ni William ang paghahanda ng isang handaan sa Glamour Hotel. At ang grupo ay masayang nakaupo upang magkaroon. Isang pagkain. Pagkatapos ng hapunan, bumalik sina Josephine at Lisbeth sa kani-kanilang mga tahanan upang magpahinga. Habang si Jared ay nagdala kay Rayleigh, Laina, at Melanie ang kanyang mansyon sa Dragon Bay. Binalak niyang tumira doon si Rayleigh mula noon. Kahit na ang Horrington ay isang maliit na lungsod. Ang Dragon Bay ay medyo maganda pa rin. Lugar at isang magandang lugar upang manatili pagkatapos ng pagre-retiro. Nang makapag-ayos na ang lahat, naglabas ng Beast Core si Jared. Ito ay mula sa Heaven Devouring Beast. At dahil siya ngayon, isang nangungunang antas na Senior Grandmaster, maaaring makamit niya ang ranggo ng Martial Arts Grandmaster. Pagkatapos kainin ang Beast Core. Pagkatapos, sa wakas ay maaaring mabuo ang isang ginintoang core sa kanyang katawan. Nang ipaliwanag niya ang lahat kay Rayleigh, bumalik siya sa kanyang silid at isinara ang silid. Siya ay nagpaplanong isara ang sarili para sa ilang oras para magkaroon siya ng breakthrough bilang martial arts grandmaster. Dahil nagsalita na si G. Sanders, dapat naligtas ang panahong ito. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ito. Maaaring tumagal ang safety net. Kaya nga, pinakamahusay na kung maglaan ako ng oras na ito upang linangin. Bagamat nawala ng kapangyarihan si Rayleigh, ang puting lobo, kasama sina Josephine, Lisbeth, at Laina ay, sa paligid. Kung may kaaway, harapin siya, kaya nilang protektahan siya, kaya naman wala siyang dapat ipag-alala. Matapos tingnan ang napakalinaw na Beast Core, walang pag-aalinlangan na nilamon ito ng lalaki. Kaagad pagkatapos, ang espiritual na enerhiya ay sumabog sa kanyang elixir field. Isang gintong liwanag ang nagsimulang lumiwanag mula sa draconic essence sa kanya, na parang inatake. Ang espiritual na enerhiya mula sa Beast Core at ang draconic essence ay malapit ng pumutok sa elixir ni Jared Field. At nagpatuloy ito sa tumago sa kanyang katawan. Mabilis niyang na-activate ang focus technique. Patuloy na sinisipsip ang mga espiritual na enerhiyang ito. Malamig na pawis, tinakpan ang kanyang noo. At, ang kanyang katawan ay lumalawak at kumukunot na para bang ito ay isang ball ang goma. Nakaramdam ng matinding kakulangan sa ginhawa. Magkadikit ang mga kilay ng lalaki. Alam niya iyon sa isip niya. At kailangan ng kanyang katawan. Dumaan sa isang mahusay na pagsubok upang makamit ang isang mahusay na gawa. Kung hindi niya magawang magpumilit, maaari pa nga, backfire. Iniwan siyang patay. Ang resulta, ang isang gintong liwanag ay nagsimulang lumiwanag mula sa kanyang katawan. At ang golem body ay ginamit sa limitasyon nito. Bumakas ang kaginhawaan sa mukha ni Rayleigh nang makita ang gintong liwanag na nagmumula sa loob ng silid. Pagkalipas ng 3 araw, nagpost si Zion ng mga nakakasabog na balita sa forum ng Warriors Alliance.
Ang isang Imperial Mausoleum ay natagpuan sa mga suburb ng Jadeboro. Ito ang pinakamalaking mausoleum sa kailanman natagpuan. Pagkatapos ng ilang investigasyon, nalaman namin na walang bakas na ninakawan ito. Ang alyansang mandirigma ay nagpasya na hawakan ang pagsubok sa Imperial Mausoleum, at ipapadala namin ang mga imbitasyon mamaya sa mga kilalang pamilya at mga angkan. Mangyaring maghanda ang inyong sarili bilang ang pagsubok ay magsisimula sa loob ng 10 araw. Ang balita ay nagpagulo sa buong mundo ng martial arts. Mayroon talagang isang Imperial Mausoleum ay natagpuan sa Jadeboro. Bukod dito, ito rin ang pinakamalaking natagpuan. Maaari lamang isipin ng isa ang mga mahiwagang bagay na iyon. Maaaring matagpuan mausoleum na hindi kailanman ninakawan. Halos lahat ng magagaling na pamilya at angkan ay hindi mapakali habang sinisimulan nila ang kanilang paghahanda. Lahat sa kanila umaasa na sila ay iimbitahan sa paglilitis. Samantala, tinipon ni Riker ang lahat ng mga nakatataas ng Deragon sa bulwagan ng kanilang tirahan. The trial this time was unlike the other ones. Kaya normal lang na uunahin ito ng mga Deragons. Godric, gusto kong sabihin mo sa matatanda ang impormasyong nakuha mo. Sabi ni Riker. Oo, nagdala ako ng ilang lalaki upang siyasatin ang lugar. At isa nga itong Imperial Mausoleum. Sabay hamukay, pataas ng mga bunten sa libingan, na inilalantad ang pinto. Nagsimulang umihip ang mga bagzo ng hangin. At nakarinig kami ng mga ingay mula sa loob. Hindi, may nakakaalam kung ano ang nasa loob. Gayunpaman, ipinadala na ng Warriors Alliance ang kanilang mga tauhan doon. Kaya makakalapit lang tayo dito sa panahon ng pagsubok. Nagpadala ako ng presidente, Ziegler ng ilang mga regalo at nakakuha ng listahan ng imbitasyon mula sa kanya. Narito, mangyaring tingnan, Mr. Deragon, mga matatanda, habang nagsasalita siya. Naglabas si Godric ng isang stack ng mga dokumento at inilagay ang isa sa harap ng lahat. Kailangang kilalanin ng isa ang iyong sarili at ang iyong mga kaaway kung nais nilang umani ng pinakamalaking benepisyo mula sa pagsubok. Pag-scan sa listahan, mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Riker. May problema ba, Mr. Deragon? Nag-aalalang tanong ni Godric. Ito ay isang pinaghirapang pagkakataon para sa kanya upang makasali sa pagsubok. Wala siyang maibigay. Magkamali. Nasa listahan din si Jared. Tanong ng dating. Oo, tinanong ko na si President Ziegler tungkol dito. Tila, si Mr. Sanders ang nagbilin nito. Pagkatapos ng lahat, si Jared ang natagpuan ang mausoleum at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Maraming kaaway si Jared. Kung dadalo siya sa trial, wala paraan para makaalis siya sa lugar na buhay na may maliit na kakayahan na mayroon siya. Dumilim ang mukha ni Riker dahil doon. Kailangan niyang buhay ang lalaking iyon dahil doon lang magkakaroon ng silbi si Jared sa kanya. Kung siya ay namatay sa mausoleum, siya ay magiging walang halaga. Kung gayon, dapat ba nating protektahan si Jared sa panahon ng pagsubok? Maingat na tanong ni Godric. Hindi. Ang pagsubok na ito ay hindi maliit na bagay. Paano tayo mag-aaksaya ng enerhiya para protektahan siya? Sa napakalaking Imperial Mausoleum, dapat maging maraming mahiwagang bagay doon. Kailangan nating agawin ang lahat sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kukunin ng ibang pamilya. Everything. Sabi ni Riker. Walang pag-aalinlangan na umiling. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Napunit si Godric. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, tumingin ang huli sa elder sa kanyang kanan at sinabing, kailangan ko ang tulong mula sa inyong 5. Kailangan kong pumunta ka sa Horrington at hulihin si Jared. Gayunpaman, kailangan mong gawin ito ng palihim. Ito ay pinakamahusay. Hindi para ibunyag ang iyong sarili. Hindi natin siya maa-attend sa trial. Naiintindihan. Sagot ng tagapag-alaga bago umalis kasama ang iba pang mga tagapag-alaga. Ang 5 sa mga tagapag-alaga na ito ay may kapangyarihan na higit sa isang martial arts grandmaster. Ang kanilang mga kapangyarihan ay
Katumbas ng A. Kilalang angkan. At kitang-kita kung gaano kalakas ang mga Daragons.